Lagi nating inirereklamo ang matinding traffic sa EDSA, at ang walang katapusang siksikan, sa pila ng MRT. Pero habang naiipit tayo sa kalsada, ay may mga kababayan tayo, na ang kapitbahay ay malalaking alon, at ang kanilang main road, ay ang malawak na karagatan. Kalimutan mo muna ang mga nakasanayang travel vlog, na puro ganda lang ang pinapakita, dahil ngayon ay pupunta tayo sa mga lugar sa Pilipinas, na kahit sikat, ay may mga sulok na tila burado na sa mapa, at tinalikuran na, ng modernong sibilisasyon. Mula sa mga bundok na may itinatagong sikreto, hanggang sa mga islang akala mo ay paraiso, pero impyerno ang biyahe, bago marating. Sa dulo ng video na ito, ay papasyalan natin ang isang lugar, na akala mo ay sa ibang bansa, pero nasa Pilipinas lang pala, isang siksikan na komunidad, sa gitna mismo ng dagat. Number 10, Chocolate Hills. Ang Chocolate Hills sa lalawigan ng Bohol, ay isang kilalang likas na formation, na binubuo ng humigit kumulang 1,200 hanggang 1,700 na magkakahawig na burol, na nakakalat sa mga bayan, katulad ng Carmen, Batuan at Sagbayan. Nabuo ang mga ito mula sa coral limestone, na unti-unting nahubog sa loob ng libu-libong taon, dahil sa pagguho at pag-angat ng lupa, o ang geological uplift. Tinawag itong Chocolate Hills, dahil sa pagiging kulay tsokolate ng damo sa mga burol, lalo na sa tuwing tag-init, habang nagiging luntian naman ito, sa panahon ng tag-ulan. May taas ang bawat mga burol, na umaabot sa 30 hanggang 50 metro, at ang ilan ay mas mataas pa. Samantala, itinuturing itong National Geological Monument, at isa sa mga pangunahing atraksyon na panturista sa bansa, na may mga viewing deck, katulad ng sa Chocolate Hills Complex sa Carmen, kung saan makikita ang malawak at kakaibang tanawin, ng mga burol. Number 9, Mayon Volcano. Ang Mayon Volcano na matatagpuan sa lalawigan ng Albay, ay isang aktibong bulkan, na kilala sa halos perpektong hugis cone nito, kaya tinagurian itong isa sa pinakamagandang bulkan, sa buong mundo. May taas itong humigit kumulang 2,463 metro, at bahagi ng Pacific Ring of Fire, dahilan kung bakit madalas itong pumutok, kung saan mahigit 50 beses na itong naitala, sa buong kasaysayan. Nabuo ito mula sa patong-patong na lava at abo, at ang mga pagsabog nito, ay kadalasang nagdudulot ng lava flow, ashfall at pyroclastic flows, na sobrang mapanganib, sa mga kalapit na komunidad. Pero sa kabila nito, isa ito sa pangunahing atraksyon na panturista sa bansa, lalo na sa Mayon Volcano Natural Park, kung saan dinarayo ito para sa tanawin, hiking at photography, habang mahigpit na minomonitor ng PHIVOLCS ang aktibidad nito, para sa kaligtasan ng publiko. Number 8, Puerto Princesa Underground River. Ang Puerto Princesa Underground River sa Palawan, ay isa sa mga pinakatanyag na likas na yaman ng bansa, at kinilala bilang UNESCO World Heritage Site, at isa sa New 7 Wonders of Nature. Matatagpuan ito, sa loob ng Puerto Princesa Subterranean River National Park, kung saan dumadaloy ang isang ilalim lupa na ilog, na may habang humigit kumulang 8.2 kilometers, na bahagi ng Kabayugan River System, na tuluyang bumababa sa kuweba, at dumadaloy papuntang West Philippine Sea. Makikita rito ang mga kahanga-hangang stalactite at stalagmite, malalawak na underground chambers, at natatanging ecosystem, na tahanan ng iba't ibang uri ng mga hayop, katulad ng paniki at ibon. Kaya naman dahil sa kakaibang kombinasyon ng kuweba, ilog at kagubatan, isa ito sa mga pangunahing destinasyon ng ecotourism sa Pilipinas, na pinapangalagaan sa pamamagitan ng limited tour access, upang mapanatili ang natural nitong ganda, at ecological balance. Number 7, Hanging Coffins of Sagada. Ang Hanging Coffins of Sagada sa Mountain Province, ay isang natatanging tradisyon ng mga Igorot, lalo na ng Kangkanay people, kung saan ang mga kabaong ng yumao ay isinasabit, o inilalagay sa gilid ng mga matatarik na bangin at kuweba, imbes na ilibing sa lupa. Naniniwala kasi sila na ang ganitong paraan, ay mas malapit sa langit, at nakakatulong upang maprotektahan ang kaluluwa ng patay, mula sa mga masasamang espiritu, kaya ginagawa lamang ito sa mga taong may espesyal na katayuan, o may tradisyong sinusunod ng pamilya. Ang ilan sa mga kabaong ay napakatanda na, kaya makikita rin ang makasaysayang ugnayan ng kultura, paniniwala at pamumuhay, ng mga katutubo sa Sagada. Sa kasalukuyan, isa ito sa mga pinaka-bonibisitang cultural at tourist sites sa bansa, ngunit mahigpit na pinapangalagaan upang igalang ang tradisyon, at dignidad ng nasabing lugar. Number 6, Batanes.
Ang Batanes na kilala bilang the Edge of the Philippines, ay ang pinakahilagang lalawigan ng bansa, na matatagpuan sa pagitan ng Luzon at Taiwan, at binubuo ng mga isla katulad ng Batan, Sabtang at Itbayat. Kilala ito sa kahangahangang tanawin ng mga rolling hill, stone houses na gawa sa limestone, at dramatic na baybayin, na humaharap sa Pacific Ocean at West Philippine Sea, kaya madalas tamaan ng malalakas na hangin, at mga bagyo. Ang klima dito ay mas malamig kumpara sa ibang bahagi ng Pilipinas, at ang pamumuhay ng mga Ibatan, ay nakabatay sa matibay na kultura ng pagtitiis, komunidad at pag-angkop sa kalikasan, na makikita sa kanilang tradisyonal na bahay, na kayang labanan, ang malalakas na bagyo. Dahil sa natatanging likas na ganda at mayamang kultura, isa ang Batanes sa pinakapopular na ecotourism, at cultural destination sa bansa, ngunit mahigpit ding pinapangalagaan, upang mapanatili ang delikadong ecosystem, at tradisyon nito. Kung sa puntong ito, ay namamangha na ang mga mata mo sa diskarteng Pinoy, at sa misteryo ng ating mga isla, pindutin mo na ang like button, at pati na rin ang subscribe button. Ang simpleng click mo ay malaking tulong na, para maipakita pa natin sa mundo, ang mga ganitong klaseng kwento, na madalas ay hindi nababalita o natatabunan, ng mga viral memes. Number 5. Amanpulo. Ang Amanpulo na matatagpuan sa Pamalacan Island sa Cuyo Archipelago, ay isang eksklusibong private island resort, na kilala sa sobrang linas na puting mga buhangin, malinaw na turquoise na dagat, at makapigil hiningang coral reefs, na perpekto para sa diving, at snorkeling. Pinamamahalaan ito ng Aman Resorts, at itinuturing na isa sa mga pinaka-luxury at pribadong destinasyon sa bansa, kung saan limitado lamang ang mga bisita, at kadalasang ina-access sa pamamagitan ng private plane, kaya tinatawag din ng iba na Forbidden Island, dahil hindi ito basta-basta napupuntahan. Ang isla ay may mayamang marine biodiversity, at may ligtas din na kapaligiran, dahil sa mahigpit na conservation efforts, kaya nananatili itong natural at tahimik, kumpara sa ibang tourist spots. Kaya naman dahil sa kombinasyon ng privacy, karangyaan at likas na ganda, isa ang Amanpulo sa pinaka-prestihiyosong isla sa Pilipinas, at sa buong Asya. Number 4, Siquijor. Ang Siquijor na kilala bilang Mystic Island ng Pilipinas, ay isang maliit na lalawigan sa Central Visayas, na matatagpuan sa pagitan ng Negros, Cebu at Bohol, at bantog sa kombinasyon ng magagandang dalampasigan, malinaw na tubig, talon, at makakapal na kagubatan. Naging tanyag ito sa pangalan nitong Mystic, dahil sa mga lumang paniniwala at kwento ng kulam, folk healing, at mga tradisyonal na albularyo, lalo na tuwing Semana Santa, kahit na sa kasalukuyan ay mas nakatuon na ito, sa turismo at kultura, kaysa sa mga pamahiin. Makikita rito ang mga atraksyon, katulad ng Cambugahay Falls, Salagdong Beach at century-old Balete Tree, na dinarayo ng mga turista para sa natural na ganda, at kakaibang karanasan. Sa kabila ng misteryosong reputasyon, ang Siquijor ay isa ring tahimik at payapang isla, na kilala sa friendly na komunidad, preserved na kalikasan, at lumalakas na ecotourism industry, kaya isa ito sa mga natatanging destinasyon, sa Pilipinas. Number 3, Tabataha Reef. Ang Tabataha Reefs Natural Park sa Sulusi, Palawan, ay isang UNESCO World Heritage Site, at isa sa pinakamahalagang marine biodiversity hotspot sa mundo, na binubuo ng dalawang malalaking atoll, at Jessie Bisley Reef. Kilala ito sa napakayamang ecosystem, na tahanan ng mahigit 600 uri ng isda, 360 uri ng corals, at iba't ibang endangered species, katulad ng pawikan, manta ray at whale shark, kaya itinuturing itong bantayog ng coral reef conservation, sa Pilipinas. Dahil nasa gitna ito ng dagat, at walang permanenteng naninirahan, pinuprotektahan ito sa pamamagitan ng mahigpit na regulasyon, at seasonal diving lamang mula Marso hanggang Hunyo, upang mapanatili ang kalinisan, at kalusugan ng mga bahura. Dahil sa likas nitong kagandahan, at ecological importance, isa ang Tabataha sa pinakamahalagang marine protected area, sa buong mundo. Number 2, Vigan City. Ang Vigan City sa Ilocos Sur, na tinaguri ang The Ghost of the Past, ay isa sa pinakamahusay na napreserbang Spanish colonial towns sa Asya, at isang UNESCO World Heritage Site, dahil sa kakaibang halo ng kulturang Pilipino, Chino at Kastila, na makikita sa mga arkitektura, at pamumuhay nito. Kilala ito sa mga kalsadang bato, at mga bahay na bato, na may kahoy sa itaas at bato sa ibaba, na nananatiling buo mula pa noong ika-16 hanggang ika-19 na siglo.
Makikita rin dito ang mga makasaysayang lugar, katulad ng Kalye Crisologo, mga simbahan at plaza, na nagbibigay ng pakiramdam na bumabalik ka sa lumang panahon. Dahil sa mahigpit na konserbasyon, nananatili ang orihinal nitong anyo, habang patuloy na dinarayo ng mga turista, para sa kasaysayan, kultura at natatanging ambience nito, na tila buhay na museo ng nakaraan. Number 1, The Floating Community of Sitangkay. Ang Sitangkay Tawi-Tawi, na tinaguri ang Venice of the South, ay isang natatanging komunidad sa pinakatimog na bahagi ng Pilipinas, kung saan ang mga bahay, tindahan at lansangan, ay itinayo sa ibabaw ng tubig at bakawan, kaya halos buong pamumuhay dito, ay nakadepende sa dagat. Matatagpuan ito sa Sulu Archipelago, at karamihan sa mga residente ay mula sa Sama Bajo Community, na tradisyonal na mga sea-dwelling people, na bihasa sa pangingisda, at pamumuhay sa tubig. Ang transportasyon dito ay sa pamamagitan ng bangka, o kahoy na tulay at walkway, at ang mga kabahayan ay dikit-dikit, upang magamit ang limitado na espasyo, sa ibabaw ng tubig. Bagamat minsan itong tinatawag na sea slums, dahil sa kahirapan at siksikan sa ilang lugar, pero ito rin ay isang buhay na halimbawa, ng adaptation ng tao sa marine environment, at mayamang kulturang maritime, kaya isa ito sa pinaka-natatangi at pinaka-interesanteng komunidad, sa Pilipinas. Siksikan man sa gitna ng dagat, o nakahiwalay sa kabihasnan, pero patunay ang Sitangkay at ang siyam na lugar na ito, na walang limitasyon ang diskarte, at tibay ng mga Pilipino. Hindi lahat ng kwento sa ating bansa, ay makikita sa mga glossy na tourist brochure, dahil ang mga pinakamatitinding kwento, ay madalas nakatago sa mga lugar, na iniiwasan ng karamihan. Ang pagtapos mo sa video na ito, ay patunay na interesado ka sa katotohanan, sa likod ng mga nakatago na mapa, ng Pilipinas. Kaya huwag kalimutan na i-click ang subscribe at notification bell, para lagi kang kasama, sa ating mga susunod pang pagtuklas. I-like mo na rin ang video na ito, kung bilib ka sa tibay ng mga kababayan natin, na naninirahan sa gitna mismo ng karagatan, at mga kagubatan. See you on our next videos.